gamo-gamo. Ang mga magulang ang nagbibigay ng buhay sa anak. Sila rin ang nagkakaloob na lahat ng kanilang mga pangangailangan. Handa rin silang magsakripisyo, matiyak lamang ang magandang kinabukasan ng anak. Ang mabuting anak ay gumagalang sa kanyang mga magulang. Sumusunod siya sa kanilang payo. Ano ang mangyayari sa anak na hindi sumusunod sa magulang? Lito! Lito! Humaba ka nga riyan! Malakas na tawag ni Aling Ising sa anak. Ilang beses ba kitang dapat pagsabihin na napakadelikado niyang ginagawa mo? Si Lito ang kaisa-isang anak ni Aling Ising. Sa bakuran nila ay may isang puno ng mangga na gustong-gustong inaakyat ni Lito. Nayayamot na mababa si Lito. Si nanay talaga pigil ang pigil. Bulong ng bata habang lumalapit sa ina. Anong binubulong-bulong mo riyan? Hindi ka titigil hanggat hindi ka nahulog sa punong iyon, no? Sige ka, baka matulad ka sa munting gamo-gamo. Sabi ng nanay na wari na nanakot. Ano pong munting gamo-gamo, nanay? Usisa ni Lito. Sige ka, pumasok ka sa loob, maglinis ka ng iyong katawan, magpalit ka ng damit, at pagkatapos, ikikwento ko sa iyo ang tungkol sa munting gamo-gamo. Dali-daling sumunod si Lito, at maya-maya pa'y sinimulan na ni Aling Ising ang kwento. Sa isang malapit na kakahuyan ay may nananahang mag-inang gamo-gamo. Ang inang gamo-gamo ay matalino. Meron siyang isang malusog na anak na mahilig maglipad-lipad sa paligid. Isang gabi, ang batang gamo-gamo ay may natanaw na apoy mula sa ilawan. Anong liwanag na apoy na iyon? Napakaliwanag at napakaganda. Lalapitan ko ang lamparang iyon. Inang gamo-gamo, huwag ka lalapit doon. Maganda man tignan na lamparang iyon, subalit lubhang mapanganib ang liwanag ng apoy. Masusunog ang mga pakpak mo kapag nadikit ka sa apoy. Ngunit nang matiyak ng batang gamo-gamo na abala sa ginagawa ang kanyang nanay, ay palihim itong lumipad palabas ng bahay. Bakit ba ako pinipigilan ni nanay? Gusto kong lumapit sa lamparang iyon. Napakaliwanag at napakaganda. Sabik na lumipad ang batang gamo-gamo papalapit sa lampara. Ang ganda talaga ng apoy. Gusto ko itong hipuin. Lalapit pa ako. Ang napakaliwanag at napakaganda pala ng apoy sa malapitan. Kay sarap lumipad malapit sa apoy. Anak, halika nga rito. Tignan mo itong damit na itinahi ko para sa iyo. Teka, tahimik yata. Asaan yung batang iyon? Kinabahan ng inang gamo-gamo. Agad-agad niya itong hinanap at nakita niya papalapit sa lampara. Anak, huwag ka nalapit dyan. Masusunog ang mga pakpak mo. Mamamatay ka dyan, anak! Hindi nakinig ang batang gamo-gamo. Hindi niya nilingunan ang ina. Hipuin ko nga. Aray! Ang init! Naku, ang pakpak ko nasusunog! Hindi na ako makalipad! Inay, tulungan mo po ako, inay! Anak ko! Nauntol sa pagkikwento ang ina nang biglang nagsalita si Lito. Nay, ayoko pong matulad sa munting gamo-gamo. Kung gayon, anong nararapat mong gawin? Palihim na napangiti ang ina nang makita ang anak nakamasid sa puno ng bangga sa harap ng bahay. Kaya